Sila pala muna ang nabuhay sa mundo bago ang mga dinosaur. Oo, hindi mga dinosaurs ang unang nanirahan sa mundong ito. Kung ating babalikan ang storya, nang ibabaw ang mga dinosaurs sa ating mundo million of years ago. At nabura lahat sila dahil may bumagsak na napakalaking asteroid sa Earth. At ngayong alam kong alam mo na naman yan, kaya dumako na tayo sa pinakapaksa. Ano nga ba ang itsura ng mundo at ano-ano at sino-sino ang unang tumira sa Earth bago ang mga dinosaur? At ano rin ang naging dahilan ng pagkawala nila? At yan ang ating aalamin. Unang bira, ito ang Brontoscorpio. Bago ang panahon ng mga reptiles ay panahon muna ng mga arthropods. At sa panahon natin ngayon meron pa rin namang mga nakaligtas na arthropods. At silang mga spider, mga lobsters, mga centipedes, mga hipon, scorpion at mga insekto. Pero nung prehistoric time ang mga arthropods ay hindi kagaya ng ating nakikita ngayon. Oo, mga higanti sila nung mga panahong yun. Tignan mo na lang ang mga Brontoscorpio ipagkumpara natin. Ang scorpion sa ating panahon ngayon ay may laki na lang na 4 inches. Pero ang Brontoscorpio noon ay may laking 3 feet o 1 metro. 10 ulit na mas malaki sa makabagong scorpion. Palagi itong nasa katubigan at tumatagal siya dito ng maraming oras dahil hindi lang sa may baga siya, sa halip meron din siyang hasang. At dahil nga pwede rin siya sa lupa ay naiiwasan niya tuloy ang mortal niyang kalaban sa katubigan at ito ang Pterygotus. At ngayon talakayin naman natin ang Pterygotus. Bagamat walang gaanong kamandag ang Pterygotus gaya ng Brontoscorpio ay napakalaki naman niya. Oo, kaya niyang kainin ng Brontoscorpio ng mabilisan. May haba itong 10 feet o 3 metro at kasing laki na nga ito ng buwaya sa ating panahon. Pero dahil mabigat siya ay hindi siya gaanong nakakakuha ng kanyang prey. Kaya naman ang ginagawa niya ay ambush ang taktika niyang ginagawa. Inaantay niyang lumapit ang prey niya sa kanya ito susunggaban. Gagamitan niya ito ng mahaba at malalakas niyang kuko dahilan mawawasak ang katawan ng kanyang prey. Hindi na nga nakapagtataka kung bakit nagtatago ang Brontoscorpio sa kalupaan kapag nalaman niyang merong Pterygotus sa katubigan. At ngayon talakayin naman natin ang giant ants. Kung iniisip mo na walang insekto noon ay nagkakamali ka. Dahil meron ng mga langgam noon kaso higante nga lang. Inches ang laki nila. Di sila malaki kung titignan pero lumalaki sila pag sama-sama. Ang reyna ng mga langgam na ito ay merong pakpak at kasing laki siya ng isang hummingbird. Ayon sa mga researcher, na teorya nila na ang mga langgam na ito ay nandudura ng asido at kumakain lang ng mga sariwang pagkain. Mga laman o karne lang ang kinakain nila. At ngayon heto naman ang Meganeuropsis. Ang mga higanting insekto ay di lang sa kalupaan noon makikita. Sa halip lumilipad din sila. Halimbawa na nga lang dito ay ang Meganeuropsis. Siya ang pinakamalaking insektong nabuhay sa mundo. Mukha siyang tutubi pero mas malaki siya ng maraming ulit dito. Kaya niya ring ibuka ang pakpak niya ng hanggang 2.5 feet. At kaparehas na ito ng sukat ng isang falcon. Dagdag pa, mabilis din siyang makahuli ng mga pagkain. At dahil ito sa kanyang walang kapantay na utak, mata at mga pakpak, mga lumilipad na insekto rin ang kinakain niya na kasing laki na ng isang normal size na aso. Grabe no? At ngayon heto naman ang Labyrinthodontia. At bagamat nung unang mga panahon, arthropods at mga insekto nangingibabaw sa mundo ay mayroon na rin pong kauna-unahang reptiles at amphibians nung mga panahong ito. Pero paano ito nangyari? Halimbawa, yung mga isda noon ay nag-evolve. Ang mga dating palikpik ay naging mga bintina at sa kapaglipas pa ng mga panahon, lumipat na sila sa kalupaan mula sa katubigan. Kaya naman nabuo ang kauna-unahang grupo ng amphibians na tinatawag na Labyrinthodontia. Ito'y merong kakaibang ngipin at makapal na mabigat na bungo. Ang creatures na ito'y mukhang buhaya at magkasing laki rin sila at magkasing bigat. Makikita sila noon na nagtatago sa katubigan. Abangers din ng kanilang estilo, ambush kumbaga. Nagaantay lang sila na may lumapit at pag may nagkamali, pipigain nila ito ng kanilang napakalakas na panga. At dahil sa lakas at laki nila, kaya nilang i-take down ng hayop na kasing laki ng baka ng mabilisan. At ngayon heto naman ang Arthropluera. Noong mga panahong ito, mas kakaiba talaga ang itsura ng mga creatures kumpara sa mga buhaya. Sa bangungot mo lang talaga makikita ang mga ganitong klaseng nilalang. Ganoon siguro talaga mas nakakatakot pag mas malaki. Halimbawa na nga lang ang millipedes.
Ang millipedes nung panahong ito ay halos 40 times na mas malaki kumpara sa may centipede sa ating panahon. May haba itong 6.5 feet at kasing laki na ito ng isang basketballista. Ang nakakatakot na millipedes na ito ay tinatawag na Arthropoleura at 8 feet ang naitalang pinakamalaki sa kanila. At oo, ito ang pinakamalaking invertebrates na nabuhay sa mundo. Nang una itong na-discover, hindi sila nakakita ng fossils ng malaking bunganga. So iniisip tuloy ng mga scientifico na herbivore ito o mga halaman na kinakain nila. At ngayon pagkatapos niya dumako naman tayo sa may Dinetrodon. Ito yung ninuno ng mga mammal sa ating panahon. Ang sinaunang butiking ito ay lumalaki ng hanggang 5 meters o 16 feet at tumitimbang naman siya ng halos 224 kilogram. Meron din siyang malalaking layag sa likod na nakakonekta sa kanyang spine. At ayon sa mga scientifico, ang layag sa likod niya ay nakakatulong sa kanya para maisaayos ang kanyang body temperature. Ang Dinetrodon din ay isang apex predator noong mga panahon niya. Dahil ito sa kanyang flat na nagtutulisang mga ngipin na kayang gilingin ang laman ng kahit na sinong nilalang. Nakakatakot, no? At ngayon ang pinakahuli sa ating listahan ay ang Therapsids. Meron silang malalakas na panga at nagtutulisang mga ngipin at umahaba sila ng halos 5 metro o 16 feet. Grabe, no? Pero malaking katanungan dito, bakit nga ba sila nag-extinct o nagkandamatay? Ang dahilan ay climate change. Oo, dahil sa may climate change, nagbago ang mundo at naapektuhan din ito ang karagatan. At nagkaroon ng chain reaction dahilan nagsisabog ang mga bulkan. At pagkatapos dumaloy ang napakaraming lava at ito naging dahilan ng pagkamatay nilang lahat. At ngayon dito na siguro magtatapos ang ating video. Sa katunayan marami pang mga nabuhay noon bago nabuhay ang mga dinosaur. At kaya siguro binura lahat sila sa mundo dahil titira na nga tayong mga tao. Dahil FYI, kung nabubuhay pa rin sila ngayon ay malamang wala na tayong kapayapaan lumabas sa ating mga bahay. Ngayon ikaw, alin dyan sa mga yan ang pinaka nakakatakot para sa'yo? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin.